Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid, pag-usapan natin tong isang viral ngayon o trending ngayon na isang vlogger na kung saan kumain siya ng isang hollow blocks para lang mag-viral at sumikat. So bilang isang content creator, ano ang kaya mong gawin para lang sumikat at kumita ng pera bilang isang vlogger? So pag-usapan natin nga mga kapatid kung ano nga ba ang mga trending at mga dapat gawin bilang isang content creator. So ako nga po pala si Brother Raymart, ang inyong lingkod sa araw na ito, no? So bilang isang content creator, talagang lahat gagawin mo para lang makakuha ng maraming views at nang sa ganun, mas malaki ang income o kita na papasok sa iyo. Bilang isang content creator, kailangan talaga natin maging creative at maging matalino sa paggawa ng mga content. But napakaraming gumagawa ng mga content ngayon na walang kabuluhan at puro kataran-taduhan. Puro kasiraan, puro ka toksikan na ginagawa para lang kumita ng pera. So, yan na yung uso ngayon. Yan yung trending at yan yung viral ngayon. Yung mga walang kabuluhan at mga basurang content, yan yung mga nagba-viral. Yan yung nag-trending. Kasi more entertainment. So bilang isang content creator talaga, kailangan sumabay ka sa uso. But kailangan mong isipin, kailangan mong pag-isipang mabuti kung yung ginagawa mo bang content, nakakapagbigay ba ng inspirasyon sa mga manonood mo? O nagbibigay ng isang delikadong gawin para sa isip ng iba? So, tandaan po natin na ang sobra at ang labis ay nagdudulot po ng malaking perwisyo sa atin. Kagaya po ng ating isang kaibigan din o sikat din na content creator na kung saan siya ay nagmumukbang at sa sobrang nahumaling siya sa views at sa kita sa kanyang YouTube channel at Facebook page. So, hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang nilalamon ng sistema. At sa kasawiang palad, siya ay nasawi dahil sa pagkain ng sobra. So, kinain niya yung isang buong baka na kung saan alam natin na ang baka ay sobrang toxic sa ating katawan kapag tayo ay nasobrahan. Ang masaklap lang dito mga kapatid, dahil hindi niya na naisip kung ano yung magiging katayuan sa kanyang katawan o sa kanyang physical health. At yun na nga mga kapatid, sa kasawiang palad, siya ay binawian ng buhay. But sana maging ano sa atin yun, maging halimbawa na hindi lahat ay pwede natin gawin bilang isang content creator. Lalo na to si Kuya na nag-viral ngayon sa Facebook at YouTube channel, no? Kumain ng hollow blocks. Sobrang toxic. But ito yung naisip niyang paraan para mag-viral agad siya at para kumita agad siya ng pera. So yung unang kinain niya, sabon ata yun. Silka. Yan. So sinusunod niya yung sinasabi sa kanya ng mga viewers niya. O di ba? Sobrang toxic. Kasi bilang isang content creator, ikaw ang masusunod sa sarili mong content, hindi yung mga viewers ang susundin mo. Kasi sila ang nanonood. Oo nga, sila ang nanonood, sila ang nagbe-benefits. But kung ikakasira at ikakapahamak mo naman ito, bakit mo gagawin? Kagaya ng isang vlogger din na kung saan umaakit siya sa mga building at naglalambitin ng kung ano-ano, inoperan siya ng ganitong kalaking halaga. Tapos, umakyat siya doon sa building and then, yun din yung kinasawi niya. Dahil hindi na kinaya ng katawan niya yung building na inakyatan niya at nilambitinan niya. Hindi na siya nakaahon. At sa kasawiang palad, ayun, nasawi rin siya. So, alam natin na ang sobra ay nagdudulot talaga ng kapahamakan sa atin yan. But ito ay paalala sa lahat ng mga content creator na hindi porke content creator tayo, pwede na natin gawin lahat ng gusto natin gawin, no? So bilang isang content creator,
maging influencer tayo o magbigay tayo ng entertainment na kapupulutan ng aral ng bawat manonood. Kasi mahirap kung, puro katoxican at puro kasirauluhan na lang yung gagawin natin dito sa social media. Ano nang mangyayari sa kabataan? Ano nang mangyayari sa lipunan kung puro katarantaduhan at puro kawalang hiyaan na lang gagawin natin, 'no? Yung iba naman magpapakita ng kung ano-ano para makakuha rin ng maraming views, makakuha ng atensyon ng ibang tao. Alam naman natin na mahirap kumita dito sa social media at hindi 'yun basta-basta. Kailangan mo talagang gumawa ng signature bago ka makilala. But, sa sipag at tiyaga natin at determinasyon na makagawa tayo ng, solid na content, tignan natin maigi kung ito ba ay ah, nagbibigay ng inspirasyon o o kinapupulutan ng aral ng manonood o nagbibigay lang ng katoxican o kasirauluhan sa bawat nanonood. Alam natin na 'pag may nag-comment ng negatibo, points pa rin sa'yo 'yun. Kasi views to views lang tayo. At ang masaklap kasi dito, kung may mga tao rin na gumaya at sumunod din sa katoxican na ginagawa mo, ano nang mangyayari? Puro wala ng sense ang ginagawa ng tao, puro kasirauluhan at puro katangahan na lang, 'no? Pasensya na po sa word but, gusto ko lang na maging content creator tayo base sa, content talaga na magbibigay ng inspirasyon o makaka-influence sa bawat manonood na, magkakaroon sila ng, confidence sa sarili nila, hindi yung kung ano-anong content. Hay naku! So, yun lang mga kapatid. God bless everyone.